At ang katanungan natin ngayon mula kay Brother Joriel Val Santos Agbing. Sabi niya, Pwede po ba magtanong, nagkaroon din po ba ng asawa si Jesus Christ? Ito yung katanungan na pag-iisipan mo kung gusto mong sagutin o hindi. Dahil ayon sa Biblia, kahit sa anong banal na kasulatan, kahit sa Book of Mormon, at kahit sa anumang available na banal na kasulatan, hindi natatalakay ang topic na ito. Meron pang isang nagtanong, Brother Charles, Brother Jack po ako. Hindi po ako si Brother Charles. Pwede ba mag-ask if nagkaroon ba talaga ng asawa si Jesus Christ? Okay lang din po na di masagot, pero gusto lang kasi dagdag na references about Jesus Christ na nag-asawa ba talaga siya. Maraming salamat. Sasagutin natin ito, no? Dagdagan natin ng reference na meron ka. Pero sana malaman ko rin kung ano yung reference mo. Maka-supplement ito sa nalalaman ko na. Akin itong ni-research dahil ako'y curious din. Ang typical na sagot nito para sa mga Latter-day Saints tulad natin, pag tinanong mong missionaries, isa lang din ang sasagot nila. Doon sa Doctrine and Covenants section 131 verses 1 to 4, nakalagay doon, in the celestial kingdom there are 3 degrees, and in order for a man to attain the highest, a man must enter into that order of the priesthood, meaning the new and everlasting covenant of marriage. If he does not, he cannot. Ang ibig sabihin, ang exaltation po natin ay nakabase doon sa order of the priesthood, meaning the new and everlasting covenant of marriage. Ibig sabihin, kapag hindi pumasok sa kasunduan ng kasal na ito, na naaayon sa Diyos, ay hindi niya makakamtan pinakamataas na glory sa celestial kingdom. Ito po yung exaltation. At maiintindihan natin na kung sino man ang nagpatupad nito, dapat muna siya ang gumawa nito. So, para kay Jesus Christ na siya ang nagbigay sa atin ng kautusan na yan, ay nagampanan din niya yung kautusan na ito. So kung yun ang kailangan para maging ganap ka sa lahat ng ipinag-uutos ng Ama sa Langit, ay kailangan pumasok ka sa kasunduan na ito. Imposible pong hindi niya ginawa ito ng ating Panginoong Hesukristo dahil siya ay magiging example natin sa lahat ng bagay. Hindi nabanggit ni Brother dito ano yung mga references niya, pero gusto niyang dagdagan pa yung references niya. Sa palagay ko, yun yung kanyang pinagbabasihan para sa concern na yon. Para sa inyo mga members ng church, mga Kristiyano, totoo nga ba talagang nag-asawa si Jesus Christ? Tunay na wala tayong makikita sa Biblia at kahit anong banal na kasulatan, hindi natin makikita yung marriage ni Jesus Christ. Hindi yan tinalakay. Maging yung mga apostoles, wala rin tayong alam kung anong nangyari sa kanilang mga asawa. Kung nag-asawa ba sila. Titignan natin ngayon at susubukan nating sagutin para sa kapakanan ng lahat na nagtatanong. Meron po tayong reliable material dito po available online at ito po nahahanap natin sa fairlatterdaysaints.org. Meron tayong katanungan, pwede po tayong mag-refer sa website na ito. So dito ko po nakita kung talaga bang si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ay nag-asawa. First of all, kaya natin hindi pinag-uusapan since wala tayong mahanap, hindi po ito supported doctrine sa atin na si Jesus Christ ay nag-asawa. Pero ng mga naunang mga leaders tulad nila Orson Hyde, ni Joseph Fielding Smith, may mga accounts po sila dito na na-encounter po yung ganitong klaseng question. At sila po ay sumubok na sagutin yung concern na ito. Dito po sa account ni Orson Hyde, isa po siya sa 12 apostles nung panahon po ni Joseph Smith. At meron po tayong account dito na si Apostle Orson Hyde ay mismong itinuturo niya ito sa harap mismo ng mga tao or doon mismo sa pulpit. Umpisaan po muna natin doon sa John chapter 2 verses 1 to 11. Now, itong storya dito sa marriage in Cana sa John chapter 2 verses 1 to 11, ininterpret po ito ng apostle na si Orson Hyde, which is apostle ni Joseph Smith during those early stage ng church. Bantayan niyo po ng husto ngayon, pag-isipan natin ng mabuti, ano ba talaga ang nangyari doon sa kasalan sa may Cana. Dito natin makikita sa John chapter 2 yung pinakaunang himala na ginawa ni Jesus Christ kung saan ang tubig ay ginawa niyang alak. So titignan po natin yan. Ano ang connection niyan doon sa kasalan sa Cana? Sinabi ni Orson Hyde na there was actually a marriage at Cana. And if Jesus was not the bridegroom on that occasion, please tell who was. Sino daw kung hindi naman si Jesus Christ? If any man can show this and prove that it was not the Savior of the world, I will acknowledge I'm in error. We say it was Jesus Christ who was married. So naniniwala tayo, si Jesus Christ ang bridegroom. Siya yung kinasal.
to be brought into the relation whereby he could see his seed na mahahanap natin sa Isaiah chapter 53 verse 10 na sinabi doon na makikita ni Jesus Christ ang kanyang bunga. He will see his seed. Tignan po natin yung John chapter 2, sinabi sa verse 1, "And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage." Pinatawag sila. "And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, They have no wine." Wala na silang alak, wala na silang maiinom. Jesus said unto her, "Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come." Hindi pa naman ito ang aking oras. Si Jesus Christ, nasa sitwasyon siya na pinapaproduce siya ng something para sa mga bisita. Wala na silang maiinom. One clear thing na iniisip natin ngayon, may pinagagawa kay Jesus Christ. His mother said unto the servants, "Whatsoever he said unto you, do it." So, ibig sabihin, nung sinabi ni Jesus Christ, hindi pa ito oras ko. Pinuntahan ngayon ni Mary yung mga apostles. Kung anong sasabihin niya, gawin lang ninyo. Alam ninyo yung typical na pag yung mother ay natataranta, hindi mo na yan makukumbinsi na, no, hindi pa. Stop it. Hindi pwede eh. So, pumunta siya sa disciples, kung anong ipagawa niya sa inyo, sundin ninyo. So, yun ang nangyari. Hindi pa niya oras, pero sumunod din si Jesus Christ. "And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Jesus said unto them, Fill the water pots with water. And they filled them up to the brim." Punuan ninyo yung mga water pots hanggang doon sa pinakalabi niya. "And he said unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast, and they bear it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom, and said unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse, but thou hast kept the good wine until now." Nagulat yung governor, napakasarap nito ngayon nyo lang nilabas. "This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him." Hindi na to ipinaliwanag ni Apostle Orson Hyde. Ang clearly na sinabi lang niya, i-prove nyo sa akin na hindi si Jesus Christ ang kinasal doon. Kung hindi siya, kasi tatanggapin ko naman yung pagkakamali ko. I guess, until this time, hindi natin mapuprove kung sino talaga yung bridegroom doon sa kasalan sa Cana of Galilee. Ngayon, take note natin na this was the first miracle ni Jesus Christ. Bakit mo iistorbohin yung bisita kung tamang sinasabi natin dito na si Jesus Christ at mga apostles niya ay bisita lamang sa kasalan na yan? Bakit si Mary, ang kanyang mother, ay natataranta na sabihin kay Jesus Christ na ang mga bisita ay wala nang maiinom? Ang tanong ko ngayon, bakit si Mary tinatawag si Jesus Christ kasama ng mga apostles na para lang sabihin na yung mga bisita na to ay wala na silang maiinom na alak? Sabi ni Jesus Christ, anong gusto mong gawin ko? Hindi ko pa to panahon. Alam ba ni Mary na kaya ni Jesus Christ maghimala? Which is accounted doon sa verse 11 na yun ang first miracle ni Jesus Christ. So walang nakakaalam. Even his apostles, hindi nila alam na kaya ni Jesus Christ maghimala. Kaya doon sa 11 nakalagay doon, no? "This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him." Naniwala ang kanyang mga apostoles nung nakita nila yung unang himala. First of all, bakit mo iistorbuhin yung bisita kung si Jesus Christ ay bisita lamang para mag-produce ng maiinom para sa mga bisita? Ang pagkakaalam natin, maging sa panahon natin ngayon, kung sino ang host, bridegroom ng isang kasalan, siya dapat ang magpo-provide o siya dapat ang magpapakain sa sarili niya mismong bisita. Ito rin po ay isang kaugalian din na mahahanap natin doon sa panahon ni Jesus Christ, kung saan mismo itong lugar na ito sa Cana of Galilee. Additional interpretation doon mismo sa ibinigay ni Apostle Orson Hyde, para sa akin, hindi mo pwedeng istorbohin yung isang tao na hindi naman siya ang host or bridegroom na maging concern sa mga bisitang wala nang mainom. First of all, pwede lang naman sabihin ni Jesus Christ, hindi ko naman problema ito eh. Bisita lang naman din ako. Bakit ako ang problema dyan? At hindi pa ako handa actually. Hindi pa ako handa na maghimala. Pero ang makikita natin dyan,
Sino ba ang nag-request para may painom ka sa mga tao? Yung nanay mismo niya. Hindi na siya nakipagtalo at doon niya ginawa yung pinakauna niyang himala. Yung claim ni Apostle Orson Hyde, naniniwala po ako sa account na yan. Ngayon alam natin kung sino yung dapat magpakain at magpainom sa mga tao sa kasalan na yon, yun din siyang dapat ang bridegroom at yung host ng marriage na yan. Ako po'y naniniwala na si Jesucristo po ang kinasal noong panahon na mayroong kasalan sa Cana na nahahanap natin sa John chapter 2 verses 1 to 11. Ngayon, ang tanong natin, bakit hindi ito itinuturo sa simbahan? Bakit hindi ito binibigyan ng emphasis na talagang ang ating Panginoon ay nag-asawa? Dito po sa account ng ating propetang Joseph Fielding Smith, naniniwala naman din siya na kinasal ang ating Panginoon. Dito sa account niya, sinabi dito, Joseph Fielding Smith apparently believed that Jesus had been married and that he had children. In a 1963 letter to Elder Smith, itong panahon na ito, presidente pa lang ng Quorum of the Twelve si Joseph Fielding Smith at nakatanggap siya ng sulat noong 1963. Ito'y nanggaling kay J. Rick Smith na nangihingi ng clarification tungkol sa marital at saka parental status ni Jesus Christ. Ibig sabihin, siya ba ay kinasal at siya ba ay naging magulang? Sa kanyang sulat, ito po yung makikita natin. Burbank, California, March 17, 1963. Dear President Smith, in a discussion recently, the question arose, was Christ married? The quote of Isaiah 53:10 was given, which reads, Yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. What is meant by he shall see his seed? Does this mean that Christ had children? In the temple ceremony, we are told that only through temple marriage can we receive the highest degree of exaltation and dwell in the presence of our Heavenly Father in Jesus Christ. Christ came here to set us the example, and therefore we believe that He must have been married. Are we right? Sincerely, J. Rick Smith, Burbank, California. Brothers and sisters, sa umpisa pa lang ng sinabi ko kanina, yung sagot, kung itatanong mo ito sa mga missionaries hanggang sa panahon natin ngayon, leaders, missionaries, lahat, sasabihin nila, maaari na nag-asawa si Jesus Christ dahil sa Doctrine and Covenants 131 verses 1 to 4, doon natin makikita, in order for a man to obtain the exaltation, meaning the highest degree in the celestial kingdom, a man must enter into that order of the priesthood, meaning the new and everlasting covenant of marriage. If he does not, he cannot. Pag hindi siya pumasok sa kasunduan na yan, hindi siya ma-exalt. Ang pinaka-highest exaltation, pagiging Diyos. Kung hindi siya makapasok sa kasunduan na yan, hindi siya magiging Diyos. Ibig sabihin, kailangan ma-fulfill ni Jesus Christ. Kailangan niya ma-overcome lahat. Kailangan niya pagdaanan lahat. Sa madaling salita, hindi siya magiging ganap sa pananaw ng ating Ama sa Langit. Ito po yung response ni President Joseph Fielding Smith doon sa letter sa kanya ni J. Rick Smith. Ito yung response niya. Binigay niya ngayon. May asterisk pa. Ibig sabihin, emphasis yun, na ito yung hahanapin mo na scripture reference, proof tungkol doon sa tinatanong mo. Sa Mosiah chapter 15 verses 10 to 12, please read your Book of Mormon. Mayroon pa exclamation point. This is about Jesus Christ referring to the people as His wife. Yun yung tungkol dito. Actually, yun sa Mosiah na to. Placing two asterisks next to the words, he must have been married at the bottom of the letter, Elder Smith wrote, yes, but do not preach it. The Lord advised us not to cast pearls before swine. Napakagandang sagot nun. Ikinasal nga naman talaga siya. Dahil doon sa declaration, doon sa Doctrine and Covenants. Totoo nga na kinasal siya. Yes, pero wag ninyong ipangaral. Dahil sinabi din mismo ng Panginoon, hindi mo pwedeng ibigay ang perlas sa baboy. Matapak-tapakan yan eh. Hindi yan mapapahalagahan. Apparently, Elder Smith believed that the married state of Jesus was true, but that it should not be preached to others. Ito po ang dahilan kung bakit hindi nyo na ito maririnig sa pulpit na itinuturo sa atin. So, hindi mo marinig yung mga missionaries, yung mga leaders natin na yun ang topic nila. Ako man ay ginawa akong topic dahil itinanong na sa akin ito. Gusto lang naman din natin itong tignan kung ano yung pananaw ng mga sinauna nating pinuno noong nasa infant stage pa lang ang simbahan mula sa panunumbalik. Hindi natin ito ipinipreach na. Binabantayan din ng Panginoon ito kasi itong kanyang
marital status, pinoprotektahan din niya. Maging tayo man ay pamilyado, pinoprotektahan natin ang ating mga mahal sa buhay na hindi ito mawalan ng value dahil dito natin ibinubuhos yung ating pagmamahal sa ating pamilya at ating mga asawa. Nasa kautusan nga sa atin na thou shalt not use the Lord's name in vain, which is very offensive sa Kanya na gamitin mo yung Kanyang pangalan sa mga bagay na hindi naman makabuluhan. Paano pa kaya yung Kanyang asawa kung marinig niyong pangalan ng asawa niya na ginagamit sa mga bagay na hindi makabuluhan? So, sa aking pananaw, isa yon sa dahilan kung bakit hindi isinasama sa scriptures yung kanilang mga asawa. Makikita natin mga priesthood, lahat ang pinag-uusapan, leaders, prophets, nasa priesthood po kasi yung authority. Ibig sabihin, yung kalalakihan, dala natin ang priesthood authority. Kaya tayo ang naha-highlight, hindi yung mga kababaihan. Nire-respeto natin sila, which the Lord advised us not to cast pearls before swine. Hindi mo pipwedeng ibigay ang perlas sa mga baboy dahil tapak-tapakan lang nila yan. Madudumihan lamang. Isa po sa mga requirements ng Diyos para maging katulad niya ay pumasok ka sa isang kasunduan, which is the order of the priesthood, the new and everlasting covenant of marriage. Ganun siya kasagrado. Meron itong malaking pagpapahalaga mula sa ating Panginoong Jesucristo at ang ating Ama sa Langit. Maraming salamat. Sana nakatulong po ako. Sa ulitin,